Mali ako, huwag ka magalit, huwag tayong maghiwalay. Tingnan mo, ang daming tao nakatingin sa atin. Punta muna tayo magpa-check up, huwag ka na magalit. Sige na, huwag ka magalit, dahan-dahan lang. Tingnan mo yung tropa na yun, ang bata pa niya, pero nagpapatingin na ng ganitong sakit. Kawawa naman girlfriend niya. Ang bata pa, ang ganda pa naman, ang malas talaga. Sabi ko na nga ba, ayos lang talaga ako. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Kailangan ko pang bumalik sa opisina, may meeting pa ako. Okay. Alis na ako. Ayos lang. Ayos lang, 1 linggo ka na, ihi ka ng ihi. Hindi mo matapos-tapos. Hindi na nga sapat ang allowance ko, pati bayad sa tubig, dahil sa pag-flush mo. Huwag mong kalimutan, dati ka nang nagkaroon ng prostate cancer, pati ex mo, dahil dyan, hiniwalayan ka. Pwede ba, hinaan mo naman ang boses mo, nasa hallway tayo. Mali diagnosis ng mga yon. Sabi ko na nga ba, sobrang dami lang ng inuman ko, nung nakaraan kaya ganito. Sakit pa rin yan. Hindi ako naniniwala na. Dahil lang sa inuman mo yan, malay mo. Dahil sa barkada mo, natutunan mo na lahat ng bisyo, yosi, alak, babae. Huwag ka nga mag-imbento. Ayos lang talaga ako. Kailangan ko na bumalik sa opisina, may meeting pa ako. Umalis na ako. Oh, bro, huwag ka namang walang pakialam. Wala namang problema kung ikaw lang ang nasasaktan. Pero huwag mo naman idamay girlfriend mo. Oo nga, tama sila. Ako. A68 na po. Shen Shinin. Ikaw na, huwag kang umalis. Kahit anong mangyari ngayon, kailangan mong magpa-check up. Sabi ko na nga ba, kailangan ko nang bumalik sa opisina, may meeting pa ako. Wala akong oras sa drama mo. Tatayo na ako, alis na ako. Shen CNN. Runway. Ano? Yung doktor ko pala. Ex ko pala siya. Sabi ko na sa'yo, huwag kang makipagrelasyon sa mahirap. Tingnan mo ngayon, nagka-prostate cancer ka. May pera ka ba para magpagamot? Basta hiwalayan mo siya. Bumalik ka na lang sa kumpanya. Ako na bahala sa gastos sa operasyon mo. Ma. Bahala na ako sa pagpapagamot ko. Hindi ko iiwan si Xiaoran. Shinen. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang madelay ang gamutan ni Xianan dahil sa akin. Xiaoran. Xianan. Bakit ka nandito? Xiaoran, may sasabihin ako sa'yo. Mayroon akong prostate cancer. Pero early stage pa lang naman, basta magpa-opera ako. Maghiwalay na tayo. Ano ba yung sinasabi mo, Xiaoran? Shen Xianan, alam mo ba kung ano ang prostate cancer? Nakakahiya, maliit na bagay lang yan. Kung tutusin. Kung ganyan ka, parang wala ka ng pinagkaiba sa mga walang ari. May pangarap pa ako, may ambisyon pa ako. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito habang bitbit ka. Nagsisinungaling ka. Hindi ka ganyan. Ganyan talaga ako. Hindi mo na mabibigay yung kaligayahan ng pagiging babae sa akin. Ang dami kong pwedeng piliin. Bakit ko pag-aaksayahan ng oras sa'yo? Huwag mo na akong guluhin. Dati pediatrician siya, di ba? Bakit ngayon, specialist na sa lalaki? Hindi ito ang tamang oras para isipin yan. Kailangan ko nang makaalis dito. 68. Magpapatingin pa ba? Oo, magpapatingin kami. Makinig ka muna. Siya ang girlfriend niyan. Saan ka ba hindi komportable? Ayun. Kamakailan. Medyo may konting hindi komportable sa ibaba. Masakit ba? Makati ba?
May lumalabas ba? Hindi ko masabi. Medyo masakit. Medyo makati rin. Wala namang malala. Ayoko na magpatingin. Aalis na ako. Kapag pinalipas mo pa, lalala lang ang sakit mo. Kung sarili mo lang ang nadadamay, okay lang. Pero pamilya mo, walang kasalanan. Sige, magpapa-check up na ako. Naku, ang tagal ko nang walang babae. Ngayon konting hawak lang, nagre-react na ako. Ayoko na magpa-check up. Bakit ba ang hina ko? Ex ko lang ang humawak, nag-react agad ako. Bakit ka tumatakbo? Bumalik ka na dito. Ngayon ka pa natakot. Bakit hindi mo ginawa yan noon? Huwag mo akong pigilan. Sinasabi ko sa'yo, si Dr. Ran ang pinakamagaling na lalaki specialist sa buong Yuncheng. Kaya kanyang pagalingin. Huwag kang matakot. Huwag mo akong itulak. Ayoko na magpatingin. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nagpa-check up ngayon, tatawagan ko si Mama. Para siya na mismo ang magdala sa'yo dito. Bilisan mo na. Mukhang concern pa rin si ate sa kanya. Mukhang ayos naman ang buhay niya ngayon. Humiga ka na. Naalala ko dati, pediatrician ka, di ba? Bakit naging specialist ka na sa lalaki? Walang mataas o mababang department dito. Para sa akin, lahat ng doktor nagliligtas ng buhay. Sige, balik tayo sa usapan. Gaano kadalas ang sex mo nitong mga huli? Hindi pwede. Kapag nalaman niyang wala na akong sex simula nung naghiwalay kami, baka pagtawanan niya pa ako. Mga 4 o 5 beses sa isang linggo siguro. Kung may sex ka, kailangan mo magpa-urine test. Ano? Hubarin mo na ang pantalon mo. Ano nang gagawin niya? Baka naman dahil ex niya ako, gusto niya akong pahirapan. Hindi pwede. Ayoko magpa-urine test. Pwede bang palitan mo ng lalaki na doktor? Babae ka kasi, hindi ako comfortable. Tingin ko naman, reasonable ang request ko, di ba? Shen Shinen, ano na naman ang ginagawa mong kalokohan? Sino nagsabi sa'yo na pumasok dito? Lumabas ka. Hindi ako lalabas. Gusto mo na namang iwasan ang check-up. Ano? Sinasabi ko sa'yo, walang pag-asa, hindi ka makakalabas. Ngayong araw, dito lang ako para bantayan ka. Ako. Hindi lang talaga ako sanay. Na babae ang doktor na gagawa ng ganitong check-up. Okay lang. Naiintindihan ko naman. Ganito, unahin mo muna ang ibang check-up. Tapos pumunta ka sa kabilang kwarto kay Isis Hang. Siya. Pinapalakad niya ako ng ganun kadali. Sa lahat ng taon na lumipas, iniisip niya ba ako kahit minsan? Salamat, Iran. Hoy! Naglalakad ka ba na hindi tumitingin? Ano ba yung paraan ng pagsasalita mo? Pasensya na ha, talagang sorry. Mag-ingat ka naman. Dok, ito ang resulta ng check-up ko. Paki-check naman po. Sige. Dok, malala na po ba ang lagay ko? Hindi naman masyado. Ay, mabuti naman. Pero sa totoo lang, malala na. Base sa mga resulta, ang immune system ng katawan mo, sobrang naapektuhan na. Na-infect ka na ng HIV virus. Ito na ang mga sintomas ng late stage ng AIDS. Huling yugto. Ito. Paano naman mangyayari to? Tingnan mo nga mismo. Shen Shinen, ang galing mo talaga.
Ang pangalan ng pamilya Shen. Ikakahiya na natin dahil sa'yo. Paano ko ipapaliwanag to kina mama at papa? Wala akong ginawang masama, wala akong kalokohan. Sa kalahating taon na to, wala nga akong sex life. Paano naman ako magkakaroon ng baka may mali sa resulta ng test mo. Ay, Ang HIV, pwedeng makuha sa dugo din. Hindi naman kailangan laging may sex. dugo? Hindi naman ako nasugatan, Kuya. Baka naman. May kalokohan ka sa labas kasama lalaki. Kaya pala nitong mga taon na to, wala kang dinadalang girlfriend. Sasabihin ko na to kina mama at papa ngayon din. Wala nga talaga Paniwalaan mo naman ako kahit minsan lang. Hindi ako naniniwala sa mga palusot mo. Hintayin mo na lang uminom ng tubig na may orasayon dyan. Ano nang meron? Boss Shen, nasaan po kayo? Nandito na si chairman. Malapit nang magsimula ang meeting. Naku, patay. Pupunta na ako agad. Hoy. Hindi ba't si Shen ang manager natin yan? Tapos na ang meeting, saka ka lang dumating? Saan ka ba naglalakwatsa? Anong pakialam mo? Ay, Bakit parang ang lupit ng itsura mo ngayon? Baka naman sobra ka sa kalandian. Ano to? ibalik mo sa akin yan. Grabe. Huling yugto ng HIV? Ayos ka rin, Shen Shinen. Ang galing mong magtago, Lin Haoyu, ibalik mo na yan sa akin. Sige. Ibalik ko na. May ganyang sakit ka na nga. May gana ka pa rin pumasok sa opisina? Wala kang pakialam. Sabi nga nila, si Runway raw, iniwan ka noon, dahil may sakit ka raw sa ibaba, hanggang ngayon, hindi ka pa rin natuto. Kaya pala iniwan ka niya. Subukan mong ulitin pa yan. Ba't ka ba nagagalit? Tama naman ako, di ba? Kaya pala nitong mga huling buwan, ang bilis ng asenso mo. Ibig sabihin, sa labas ka pala, nagbebenta ng katawan. Idol. Kaya pala, lagi kang nakakakuha ng malalaking kliyente. Yun pala ang sikreto mo. Narinig ko pa nga, mamaya raw, makikipag-meeting ka pa kay Boss Wang. Baka naman. Tama na, nakakadiri na. Halika, Lin Haoyu. Kung matapang ka, ulitin mo nga, lahat ng sinabi mo kanina. Kung sino pa ang magkalat ng chismis tungkol sa akin, ay demanda ko kayo ng libelo. Shen Shinen. Parang ikaw pa ang guilty, Nakakagulat, si Manager Shen ng Business Department ng Shen Group, may HIV daw. Kaya pala naging manager, pala, katawan ng puhunan para makakuha ng resources. Nakakadiri. Huwag niyong gagalitin yan. Baka maghiganti pa sa lipunan. Bakit nangyari ito? Runway. Sabi nga nila, si Runway raw, iniwan ka noon, dahil may sakit ka raw sa ibaba, hanggang ngayon, hindi ka pa rin natuto. Kaya pala iniwan ka niya. Hindi pwede. Pinaghirapan ko lahat ng resulta ko. Bakit nila ako basta-basta sisiraan? Bukas pupunta ako sa ospital para linawin ang lahat. Pasok. Magpapa-follow up po ako. Kumusta po ang resulta ng test ko? Patingin po. Wala akong ginawang kalokohan. Sa totoo lang, wala nga akong sex life. Kahapon, niloko lang kita. Hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon ng ganitong sakit. Shen Xianen, marami akong trabaho. Huwag mo sayangin ang oras ko. Hindi ko tinatago sa'yo. Sigurado akong nahawa lang ako sa iba. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Bakit mo pinapakita sa akin ang report ng ibang tao? Ibang tao.
Ay. Ito. Ito yung test result ng taong kahapon. Hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako ng kuha. Chinek ko ulit ang report mo. Sa urinalysis mo, mataas ang white blood cells. Siguro, dahil sobra kang uminom ng alak at pagpigil ng ihi kaya nagka-infection. Totoo ba? Ibig sabihin, wala akong lay. Wala. Bibigyan kita ng gamot na pampawala ng impeksyon. Bawasan mo ang pag-inom ng alak. Uminom ka ng maraming tubig. Gagaling din ang impeksyon mo. Salamat, Runway. Salamat talaga. Bitawan mo ako. Ay, sorry. Sobrang na-excite lang ako. Xiaoran. Kumusta ka nitong mga taon na to? Yung nangyari dati, napag-isipan ko rin. Lahat naman tayo gusto ng mas magandang buhay. Hindi ka naman nagkamali sa desisyon mo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Basta, may girlfriend ka na ngayon. Ano nga sinabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Kunin mo muna ang gamot mo. Hello, baby. Bakit mo ako hinahanap? Mama, kanina, napanaginipan ko si Papa. Miss ko na si Papa. Sigurado akong miss ka rin ni Papa. Runway. Sobra mo akong binaygo. Hindi lang nagkaanak bago ikasal. Iiwan mo pa ang podiatrics para mag-aral ng andrology. Ma'am, may sakit ang boyfriend ko. Gusto kong mag-aral ng andrology. Baka sakaling, magamot ko siya balang araw. Pasok. Doktor, Umupo ka muna. Ginoong Liu. Base sa resulta ng mga pagsusuri, meron kang kondiloma acuminata. May posibilidad na maging cancer ito. Kailangan mong sumailalim sa operasyon. Ano? Cancer? Kumusta ang sex life mo nitong mga nakaraan? Ano bang sex life niya? Araw-araw nag-overtime hanggang hating gabi. Ma'am, ang pasyente po ang tinatanong ko. Hindi niyo na po kailangang sumagot para sa kanya. Ginoong Liu, pakisagot ng tapat. Sa mga nakaraang araw, may nangyari bang hindi malinis na pakikipagtali? wala. Tapat ako sa asawa ko. Hindi ako nagloko sa labas. Ma'am, pakilabas po muna saglit. Kailangan ko lang, tanungin ang pasyente ng pribado. Asawa niya ako, hindi ko kailangang lumabas. At saka, hindi rin siya maglalakas loob na magloko sa labas. Oo, hindi na kailangang lumabas. Totoo lahat ng sinabi ko. Siguradong mali lang ang resulta ng tests nila. Ako ang napagbintangan dito. Kung ayaw niyong makipag-cooperate sa konsultasyon, pwede na po kayong umalis. Ay, Nakakatuwa ka rin, doktor. Basta na lang hindi gagamutin. Ang totoo niyan, gusto mo lang kumita sa operasyon. Dapat humingi ka ng tawad sa amin ngayon din. Isa uli lahat ng binayad namin. At humingi ka ng tawad sa asawa ko. Kung hindi matatapos ang usapan natin ngayon. Pinili niyo nang huwag magpagamot. Hindi na ibabalik ng ospital ang bayad. Nakakaabala na kayo sa ibang pasyente. Pakilabas na po kayo. bakit kami lalabas? Kayo naman ang nagkamali ng diagnosis. Gusto niyo lang kaming paalisin. Hindi pwede. Kung hindi niyo ibabalik ang bayad ngayon, sisiguraduhin kong mawalan ka ng trabaho ngayong araw na to. Dr. Ran, Dr. Zai, anong nangyari dito? Dr. Zhang, nagkaroon lang ng kaunting gulo dito. Ayos, tatawag ka pa ng kakampi. Alam ko na, dito sa bulok na ospital nyo, wala talagang matinong tao. Ate, ang sama mo namang magsalita. Napaka-responsable ni Dr. Ran. Bakit mo naman siya Gina ganun? Tama, Kayo na nga ang ayaw makipagtulungan sa gamutan. Tapos kayo pa ang nagmumura. Walang modo. ayos, ang galing mo rin, babae ka. Ang dami mong lalaki na kinakaladkad para ipagtanggol ka. Huwag kang manakit. Aray, doktor, nanakit ka ng tao. Hon, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ako makahinga. Sobra na kayo, mga doktor. Grabe na to. Kung may mangyaring masama sa asawa ko ngayon, hindi ko kayo palalampasin. Dr. Ran, ayos ka lang ba? Shen, dali, tawagin mo ang security.
Dati, maling diagnosis ang nangyari. Wala akong Leah. Lin Haoyu, binibigyan kita ng 3 araw para mag-public apology sa akin. Kung hindi, kakasuhan talaga kita. Kanina, sobrang na-excite ako. Nakalimutan ko palang i-add si Runway sa WeChat. Pero kanina, tinawag niya akong baby sa phone. Baka kasal na siya. Tama na kayo, sobra na yan. Kapag hindi pa kayo tumigil, tatawag na ako ng pulis. Tawag ka ng pulis, tingnan natin ngayon. Sino ang magtatangkang saktan ng asawa ko? Ikaw, babae. Ikaw ang nagkamali ng diagnosis sa asawa ko. Kaya kami nag-aaway mag-asawa. Sinasabi mong mali ang diagnosis ko. Ipakita mo ang ebidensya. Ebidensya. Ang ebidensya ay, ikaw, walang hiya kang nagpakita pa rito. Nagdala ka pa ng maraming tao. Bakit? Bawal ba kitang murahin? Miss, ganda mo ah. Ano ba yon kung kasal na siya o hindi? Humihingi lang naman ako ng contact info. Bakit ba? Security office. May gulo sa men's clinic. May nananakit ng tao. Men's clinic. Bakit ka pa nananakit ng tao? Mag-sorry ka kay Dr. Ran. Sino ka ba para utusan? Akong mag-sorry. May alam ka ba sa batas? Nasa report, nakasulat ng malinaw at itim sa puti. Ang asawa mo, kumpirmadong may genital warts. Kalokohan. Ako, napakaingat ko sa sarili ko. Paano ako magkakaroon ng sakit? Tama. Kayo, mga ospital na ganito. Gusto niyo lang kaming perahan. Kung ayaw niyong maniwala, pwede kayong magpa-retest. Kung mali ang diagnosis, ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Pero kung tama, kailangan niyong humingi ng tawad sa akin at kay Dr. Zhang. Ano, Hon, huwag kang magpalo ko. Sino bang nakakaalam kong nagkakasabuat na silang lahat? Para lang mapilit tayong magpa-test ulit? Tama. Ikaw, babae. Gusto mo lang kaming gastusan ulit. Tingnan mo, hindi ko ba kayang sirain? Ang mukha mo ngayon. Ano ba? Bitawan mo, kayo. Tabi ka nga dyan. Hi, Hon, ayos ka lang ba? Kayo. Sobra na talaga kayo. Kayo. Hoy, lalaban na ako. Kalma lang. Ilagay mo ang kutsilyo. Dahan-dahan lang. Usap tayo. Sinubukan ko namang makipag-usap ng maayos kanina. Nakinig ba kayo? Hayaan niyong patayin ko ang babaeng to. Tama na. Huwag niyong hawakan siya. Kung may problema, ako na lang ang harapin niyo. Shen Xianan, dumudugo ka. Hon, bitawan mo na. Ikaw ang biglang sumugod. Huwag mo akong balikan ng kaso ha. Security, dalhin niyo silang dalawa sa presinto. Hoy, anong ginagawa niyo? Ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Dal-iyan nyo, gamutin nyo agad. Bakit ka pa natutulala dyan? Samahan na kita para magpagamot. Hinawakan niya ang kamay ko, ibig sabihin ba? May nararamdaman pa siya para sa akin. Tara na. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Kanina, parang wala lang sayo. Yung kutsilyo, konti na lang. Tinamaan na ang pulso mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala lang ako na baka may mamatay sa klinik ko. Kapag ganun, sino pa ang pupunta sa akin para magpagamot? Ang tagal mong nag-aral ng medisina. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang kamay para sa doktor. Bakit lagi kang padalos-dalos? Ran, hindi na ako doktor. Matagal na akong hindi nag-aaral ng medisina. Bakit? Ang taas ng grades mo dati. Kasi nung una, nag-med ako para lang makasama ka. Nung nag-break tayo, nag-shift na ako ng course. Ikaw. Sinisisi mo ba ako? Hindi. Ran, ako. Gusto ko lang itanong sa'yo ang isang bagay. Ano iyon? Pagkatapos nating maghiwalay, naisip mo ba ako? Ako. Kung hindi ka magsasalita, iisipin ko na lang na naisip mo ako. Sa totoo lang, na-miss din kita.
Hindi pwede. Tayo. Hindi na tama to. Bakit? Kasal ka na ba? Noong araw na yon, sa clinic mo, may tinawagan kang baby. Asawa mo ba yon? Hello, baby. Bakit mo ako tinatawagan? Akala pala niya kasal na ako. Ayos na rin. May girlfriend na siya ngayon. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya na anak niya si An-An. Kasal na ako. Kaya, mas mabuti nang lumayo tayo sa isa't isa. Mas okay yon para sa ating lahat. Ganun pala. Mahal na mahal niya talaga ang asawa niya. Mukhang ako lang talaga ang umasa kanina. Sorry, nakakahiya. Mga kaibigan, ang sales department natin, nakagawa na naman ng bagong record. Ngayon, gusto kong bigyang pansin si Manager Shen. Nandito na ba si Manager Shen? Boss, si Shen Shinen na gaya niya, karapat-dapat ba siyang bigyan ng award? Kita nyo naman lahat, may AIDS siya. Alam nyo namang napakadumi niya. Lin Haoyu, binabalaan kita. Kung magpakalat ka pa ng chismis, hindi na ako magpapakabait sa'yo. Chismis. Nasa resulta ng check-up, malinaw na nakasulat sa papel. Huling yugto ng AIDS. Ano bang basehan mo para sabihing chismis lang to? Matagal ko nang nilinaw yan. Nagka-misunderstanding lang. Karaniwan lang ang infection ko sa ihi. Karaniwang infection sa ihi, kailangan ba talagang araw-araw pumunta sa ospital ng lalaki? Tsaka, isipin mo nga, kung nasa huling yugto ka na ng AIDS, bakit ka pa pumapasok sa opisina? Gusto mo bang mahawa lahat dito? Lin Haoyu, ayusin mo ang pananalita mo. Boss, may problema sa kanya. Bakit ako ang pagsasabihan? Tsaka, yung mga katulad niyang sobrang sama ng ugali, hindi dapat ginagawang role model ng kumpanya. Suggestion ko, tanggalin na ang parangal para sa kanya. Hoy, Shen Shinen. Paano na naman nasugatan yung kamay mo? Nag-expand ka ba? Ng bagong business. Kaya napilayan ka? Ha ha ha. Tama na, bawasan nyo na ang salita. Isang department lang naman tayo. Mas maganda kung magkaayos tayo. Lin Haoyu, huling beses ko nasasabihin. Kailangan mong humingi ng sorry sa akin dito sa opisina ngayon at linawin lahat ng chismis. Sorry. Managinip ka. Pinakaayaw ko talaga. Yung mga katulad mong gusto lahat, nagtrabaho na nga bilang doc. Nagpapabait pa kuno. CJ, tandaan mo lahat ng sinabi mo ngayon. Mas mabuti pang huwag mong pagsisihan. Ipaalam agad sa admin department. Ipatawag si Lin Haoyu para sa public reprimand. Gawin nating kaso ng pagpapakalat ng chismis at paggulo sa opisina. Boss Shen. Sa wakas na pag-isipan nyo na rin, kayo ang tanging tagapagmana ng Shen Group. Bakit nyo hinahayaan si Lin Haoyu na ganyanan kayo? Dati kasi, iniisip ko na makakapagtiis pa. Pero ngayon, may mga tao talagang dapat tapatan ng matigas. Di ba gusto mo akong pagsisihin? Bakit bumalik ka na naman? Boss, may biglaang abiso mula sa taas tungkol sa meeting ng parangal. Tingnan mo, ngayon siguradong, babawiin na yung parangal kay Shen Shinen, yung taong ganon. Hindi talaga karapat-dapat. Boss, lahat naghihintay sa inyo para magpatupad ng hustisya, yung mga ganitong tao. Dapat talagang parusahan ng mabigat para maging magandang, halimbawa sa kumpanya. Boss, sige na. Sabihin nyo lang. Ako na ang magtaas para sa inyo. Ngayon, mag-aanunsyo ako ng isang notice para sa pagpuna. Halika, makinig kayong lahat ng mabuti. May sasabihin si boss. Shen Shinen, lagot ka na ngayon. Si Lin Haoyu ng sales department.
Paulit-ulit na nagpakalat ng chismis tungkol sa mga kaopisina. Masama ang asal. Ayon sa desisyon ng kumpanya, babawasan ng kanyang year-end bonus at ibababa siya bilang assistant manager. Naway magsilbing babala ito sa lahat. Ano? Ako ang paparusahan. May problema ba kung ikaw ang parusahan? Yung mga kagaya mong mahilig magkalat ng chismis, dapat nga ikulong na eh. Magaan pa nga yung parusa sa'yo. Bukod pa dyan, may isa pa akong iaanunsyo. Si Manager Shen Shinen, pinangunahan ang team, at nakapag-close ng milyon-milyong proyekto. Bibigyan siya ng espesyal na gantimpala. Palakpakan natin siya. Bakit? Imposible yan. Siguradong may relasyon siya sa mga boss ng kumpanya. Kung hindi, bakit pinoprotektahan siya ng kumpanya? Lin Haoyu, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, diretso ka ng tonggal. Sige. Shen Shinen, malakas ka talaga. Hintayin mo lang ako. An, ano yung iginuguhit mo? Mama, pinapadrawing kami ng teacher ng Father's Day card. Pero hindi pa nakita ni Anan ang papa niya. Bakit yung ibang bata, may tatay sila, pero si Anan wala, dahil ba hindi mabait si Anan? Hindi, pinakamabait si An. Bukas, isasama ka ni Mama. Maglaro sa parke, gusto mo ba? Gusto ko. Ran. Wait. Sino ka nga ulit? Ako si Lin Haoyu, yung roommate ni Shen Shinen sa college. Ang tagal kong nag-isip. Ngayon lang ako naglakas loob, mag-confess kay Runway. Kanino ka magko-confess? May dala ka pang rosas. Kay Ran ng batch natin. Si An. Uy, Buti naman dumating ka. Ang tagal kitang hinintay. nagkakwentuhan lang kami ni Haoyu. O, aalis na kami ha. Congrats sa confession mo. Bye. Shen Shinen. Itinuring kitang tropa, pero nilandi mo yung gusto kong babae. Kalimutan mo na. Hoy. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? May boyfriend ka na ba? Sorry. Personal na yan. Hoy, classmates naman tayo dati. Wala namang masama kung sabihin mo. Mama, tulungan mo akong buuin yung kastilyo. Nag-asawa ka na? Anak mo ba yan? Personal na bagay, hindi ko masasabi. So, totoo pala yung chismis na nabuntis siya nung college. Bakit ko ba nagustuhan ang babaeng ganyan? Malay mo, pumunta rin si Shen Xian. Hello, class president. Anong meron? Sianan, may college reunion tayo sa weekend. Pupunta ka ba? Hindi na. May overtime ako sa weekend. Huwag naman. Ilang taon na tayong di nagkita. Tinawagan ko na rin si Runway. Runway. Biglang wala na akong overtime. Pupunta ako. Shen Yan, Uy, halika dito. Tingnan mo nga. Alin dito ang bagay sa akin? kuya, parang, magpapakasal ka na niyan ah. Ang tagal mo nang namimili ng damit, kalahating oras na. Huwag kang magbiro. Reunion lang ng classmates to. Hindi ako naniniwala, aminin mo nga. Makikipagkita ka ba sa crush mo? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala akong maaasahan sa'yo. Ako na lang mamimili. Oh, classmates. Mag-toast tayo. Ang saya kasi. Nandito rin si Ran. Ang campus beauty natin. Cheers! 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 Ang tagal nating di nagkita. Maupo na kayong lahat. Oo nga, Ran, ang tagal nating di nagkita. Narinig ko, chief doctor ka na raw sa isang top hospital. Ang galing mo.
Talagang matalino ka pa rin. Naalala ko dati, si Ran at si Shinen, palaging nananalo ng scholarship nung college. Oo nga pala. Pupunta ba si Shinen ngayon? Pupunta si Xianan. Ngayon, general manager na siya ng branch ng Shen Group. Ang galing ng performance niya. Anong magaling sa performance? Binili lang naman niya yon. Tapos, kamakailan lang, lumabas na may AIDS daw siya. Hao-yu, huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Paano ko naman masasabi yon kung hindi totoo? Class president, magkasama kami ni Shen Shinen sa iisang kumpanya ngayon. At yung medical result mismo nakita ko, nakasulat talaga, AIDS. Ay, oo nga pala. May picture pa ako. Oh, tingnan mo. Siya yan, di ba? Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Oh, ikaw din, tingnan mo. Lin Haoyu. Yung resulta ng pagsusuri sa litrato na yon, hindi naman talaga kay Shen Xianan yon. Wala siyang elate, masama lang talaga pakiramdam niya. Hindi mo naman siya nakita. Paano mo nasabing wala siyang sakit? Oo nga, Xiaoran. Matagal na rin kayong hiwalay ni Shen Shinen. Paano mo alam na yung resulta ng pagsusuri, hindi talaga kay Shen Shinen? Dahil yung resultang yon, ako mismo ang nag-asikaso. Ako ang doktor ni Shen Xianan sa Men's Health. Doktor sa Men's Health. Xiaoran, hindi ba pediatrics ang course mo? Siguradong peke yan. Sa tingin ko, ginagamit lang niya yung dating relasyon nila ni Shen Shinen. Sinasadya niyang protektahan siya. Ito ang lisensya ko bilang doktor. Ako talaga ang doktor niya sa Men's Health. Totoo pala. Runway, nagpalit ka ng specialty, tapos naging head doctor ka pa. Talagang top student ka. Sino bang nakakaalam kung paano niya nakuha yung posisyon ng chief doctor? Anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga yung sinasabi mo. Runway, bakit hindi ka nalang nagpa-dietrex? Kailangan mo pa talagang mag-men's health, tapos bata ka pa, chief doctor ka na agad. Sa tingin ko, pareho kayo ni Shen Shinen. May ginamit kayong hindi kanais-nais na paraan. Kung gusto mong gumawa ng chismis tungkol sa akin, maglabas ka ng ebidensya. Saan ako nagkamali sa sinabi ko? Ay, ang daming specialty dyan. Pero men's health pa talaga pinili mo. Sa tingin ko, deep inside, isa kang malanding cute na gustong makaakit ng lalaki. Lasing ka na, tama na yan. Hindi, gusto ko talagang sabihin. Sa tingin ko, may matandang doktor na nag-mentor sa kanya. Kundi, paano siya naging sikat na doktor agad? Lin Haoyu, huwag mong gamitin yung marurumi mong isip para siraan ako. Ako nga pala. Ikaw, babae kang doktor, araw-araw. Nagche-check ng private parts ng lalaki. Malinis ka ba talaga? How you? Tama na. Mali ba yung sinabi ko? Kung talagang malinis siya, bakit hindi na lang siya nagpa-dietrex? Walang mataas o mababang specialty. Hindi ko iniisip na mas mababa ang men's health. Pero ikaw, na laging may prejudisyo, ikaw dapat ang magpatingin sa utak mo. Bahala ka. Nakikita ko na nag-aral ka ng andrology. Para lang yan sa mga lalaki, di ba? Tama na, Haoyu. Sobra na yan. Bihira lang tayo magkita ng ganitong kaklase. Ano bang ginagawa mo? Umupo ka na. Tama nga naman. Mamaya darating na si Xianan. Pag narinig niya na ganyan mo latin si Runway, siguradong magagalit yun. Oo nga, oo nga. Eh ano kung magalit siya? Ay, Runway, huwag mong sabihin, nag-andrology check ka para kay Mr. Shen. Tapos, kayong dalawa. Nagbalikan na ba ulit? Lin Haoyu, anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Karapatan? Eh kasi andrology doctor ka, tapos hindi mo pa iniiwasan ng ex mo. Ay, sa tingin nyo, may relasyon ba talaga sila? Pero narinig ko. Si Shen Xianan ngayon, may girlfriend na raw. E di si Runway, naging kabit. Runway. Tama ba yung hinala ko? Ako at si Shen Xianan. Normal lang na doctor-patient relationship. Ganun ba? Hindi ako naniniwala. Wala pa yatang nakakaalam. Na si Ran, ang campus beauty natin. Noong college, nabuntis ng hindi kasal. Pagkatapos nun, naghiwalay sila ni Shen Xianan. May anak siya ng iba. Tapos ngayon, gusto ulit si Shen Xianan na maging tatay-tatayan. Haoyu, nabaliw ka na ba? Basta-basta mo na lang sinasabi yan. Mag-sorry ka kay Runway, dali. Mag-sorry? Hindi naman ako nagsisinungaling. Bakit ako magsosorry? Oh, tanungin mo siya. Tanungin mo kung yung bata, anak ba ni Shen Xianan? Lin Haoyu, binabalaan kita. Kapag binanggit mo pa ulit ang anak ko, hindi kita palalampasin. Bakit? Tinamaan ba kita sa sakit mo? Sa tingin ko, hinahanap mo si Shen Xianan para gawing tatay-tatayan sa anak mo.
Ang kapal ng mukha mo, binuhusan mo ko, sasampalin kita. Sino ba nagsabing hawakan mo siya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Ano bang sinabi mo sa kanya? Kung matapang ka, ulitin mo nga. Sinabi ko lang naman, bakit ba? Babae siya, tapos naging andrology doctor pa, tapos nakikipag-ulayo pa sa ex niya. Ano bang iniisip niya talaga? Sa sariling sipag at talino niya naging doktor, hindi mo dapat pinapansin. Sa tingin ko, magaling lang siya mambighani ng lalaki. Noong college, dahil sa'yo, nagkasakit at nag-break kayo. Ngayon, may sakit ka na naman. Tapos nagkabalikan pa kayo. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ha? Buwisit kayong dalawa, mga taksil. Buwisit, ay. Si An, tama na. Tama na. Sige na, tama na. How you? Bihira lang tayo magkita ng ganitong kaklase. Ano bang ginagawa mo? Kapag binastos mo pa si Runway kahit isang salita. Tuwing makita kita, babanatan kita. Tiisin mo lang, medyo masakit talaga yung pag-disinfect. Bakit ka nga pala? Pumunta ngayon? Ako. Bigla ko lang naisip na gusto ko ulit makita ang mga dating kaklase. Pero hindi ko inakala na mangyayari ang ganito. Salamat pala. Sa'yo ngayon. Wala yon, dapat lang. Teka. Yung prostate cancer mo. Nagpa-follow up ka ba ulit? Ah, hindi. Mali lang pala yung diagnosis. Ganun ba? Buti naman. Ano? Wala lang. Ah, may dugo rin ang labi mo. Disinfect ko na rin. Ako, kailangan ko nang umalis. Naghihintay pa anak ko sa bahay. Si Auran. Ngayon, hinding-hindi na kita. Palalampasin ulit sa buhay ko. Hello. Mama ni An. Ako po si advisor ni An. Kanina, si An at ang mga kaklase niya, nagkaroon ng kaunting alitan. Pwede po ba, kayong pumunta dito sa preschool? Wala namang sugat si An, di ba? Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam niya. Puntahan niyo po muna siya. Pupunta na ako agad. An, ano nangyari? Mama, sabi ni Lele, wala daw akong tatay. Bukas sa sports fest, lahat ng bata may tatay. Ako lang ang wala. Pasensya na po, Mama ni An. Kasalanan ko po, hindi ko napansin ang nararamdaman ni An. Napagsabihan ko na po si Lele. Wala naman talagang tatay si An. Hindi naman ako nagsisinungaling. Bata, may tatay si An. Busy lang talaga sa trabaho. Hindi tama na sabihin mo iyan kay An. Hindi ako naniniwala. Si tatay ni An, kahit sa sports fest bukas, hindi pupunta. Siguradong hindi niya mahal si An. Lele, pasensya na po, Mama ni An. Pupuntahan ko siya. Lele, Hindi pwede. Hindi ko nahahayaang maapi si An. Bukas sa sports fest. Kailangan makadalo ang tatay ni An. Ay, si Auran, may kailangan ba? Bukas, si An. May parent-child sports fest sa preschool. Pwede bang magpanggap kang tatay niya? Pwede. Walang problema. Huwag kang mag-alala, bukas, siguradong pupunta ako. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, ang tatay ni Anan, siguradong hindi darating. Wala ka talagang tatay. Lele. Anong ginagawa mo? Tito, ito yung sinasabi kong bata na walang tatay. Ikaw pala.
Ay, Runway, ikaw, nagtatrabaho sa umaga, tapos sa gabi ikaw pa nag-aalaga ng anak, tapos weekend pumupunta ka pa dito, para isama ang anak mo sa sports fest. Grabe, ang hirap niyan. Kahit mahirap, hindi naman kasing hirap ng pagsuot mo ng suit para lang sumali sa sports fest. Ang tigas pa rin ng bibig mo. Si Shenshinen na batang yon, hindi rin dumating sa sports fest. Oo nga naman, kahit gaano pa siya kabobo, hindi naman siya siguro tanga para magpanggap na tatay ng iba. Lin Haoyu, mag-ingat ka naman sa sinasabi mo. Sige, ikaw talaga, ang galing mong nanay. Sayang lang, walang ama ang batang ito, hindi siya magiging buo. Tito, sabi ng tita na ito may tatay daw si Anen. Pero hindi naman dumating ang tatay niya ngayon. Totoo bang wala talagang tatay si Anen? Ang kawawa naman. Paano siya sasali sa laro kung wala siyang tatay? Anen, siguradong matatalo ka ngayon. Yung tito ko, manager ng malaking kumpanya, mas mabilis pa tumakbo sa cheetah, sobrang galing. Ang mama ko, magaling din. Mga bata, mamaya, sa huling bato ng relay, ang tatay ang magbubuhat sa anak papuntang finish line. Yung lakas ng mama mo, baka kalahati pa lang ng takbo, mapagod na siya. Mama, ayoko na sumali. Uwi na lang tayo. Lin Haoyu, magpakatao ka naman, pati bata inaasar mo. Paano mo naman nasabing inaasar yun? Pinapaaga ko lang siyang masanay, sa sakit ng totoong buhay, makakabuti yan sa kanya. Ako ang tatay ni Anan. Siguradong atin ang championship ngayon. Si Shenshinen na tanga, talagang pumunta para magpanggap na tatay. Mama, siya ba talaga ang tatay ko? An, kaibigan ni mama siya. Ngayon lang siya ang magiging tatay mo for a day. Sama-sama tayong manalo, pwede ba? Pwede. Papa. Tada! Wow. Oh, kumusta? Espesyal na regalo to, para kay Anan natin. Gusto mo ba? Ang galing ni Papa ni Anen, marunong mag-magic. Si Papa ni Anen, mas pogi pa kay Tito Leylay. Tito, gusto ko rin ng bulaklak. Pasensya na. Yung bulaklak ko, para lang talaga kay Anan. Anen, ang swerte mo. Hawakan mo. Ganito pala siya kapag nagiging tatay. Kung hindi sana kami naghiwalay noon. An, siguradong mas masaya pa ang buhay mo ngayon. Tito, mag-magic ka rin. Gawaan mo ako ng robot na, mas astig ng 100 beses sa bulaklak niya. Tigilan mo na yan. Anong silbi ng mga ganyang bagay? Shenshinen. Ang mga ganyang pasimple lang, hindi pa talaga talento yan. Mamaya sa mismong laro, magkita tayo. CJ. Handa akong sumabay sa'yo. Mga magulang at mga bata, pakinggan po, ang palaro ng dalawang tao, tatlong paa, ay magsisimula na. Pakiusap, maghanda na po ang lahat. An, mamaya sundan mo lang ang sigaw ni Papa. Sabay tayong maglakad ni Papa, ha? Huwag kang kabahan, ha? Ay, ang bait mo talaga, halika. Kuya, bilasan mo na. Lahat sila handa na. Ano ba, huwag kang magmadali. Saglit lang, matatapos na. Pakiusap, pamwesto na ang lahat, opisyal nang magsisimula ang laro. Panalo na. Kuya, kasalanan mo to. Go, go, go. Tatlo, dalawa, isa, simula na. Si Papa ni Anen, sobrang galing ngayon. Sa inyo na talaga ang championship. Ito ang certificate ninyo. Salamat po, teacher. An, halika. Dahil kay An kaya nakasigaw si Papa ng Gigo, ang galing mo. Papa, mahal kita. Mahal din kita, anak. Ay nako. Halika, Leylay, ito ang certificate mo. Leylay. Kuya, ang yabang mo, hindi ka naman magaling. Shenshinen, tandaan ko to, may utang ka sa akin. Ngayon,
Salamat sa pagdalo mo sa sports fest ni An-An. Pasensya ka na, ha? Anong trabaho ng papa ni An-An sa abroad? Busy ba siya? Siya. Nasa field ng architectural design. Medyo busy talaga. Saang bansa siya? Malay mo, baka magkakulab pa tayo. Nasa South America siya. Medyo malayo. Mukhang di tayo magkakolab. South America. Gumagawa ng mga building na pang cold climate. Tama. South America, tropical yon. Bakit gumagawa ng pang cold na building? Bakit nagsisinungaling siya? Dito tayo. Nandito na tayo. Salamat ulit sa araw na to. Mauna na kami. Bye, Kuya Shen. An-An, bye-bye. Ang bait mo talaga. Uwi na tayo. Hello, Assistant Liu. Pakicheck na ang marital status ni Runway. Mas mabilis, mas okay. Bakit ka nandito, ma? Huwag mo na akong tanungin kung bakit ako nandito. Sagutin mo muna, bakit mo pinapacheck sa assistant mo si Runway? Ma, iniimbestigahan mo ako. Kung di kita iimbestigahan, paano ko malalaman kung nagkakalapit na naman kayo ni Zyway? Friends lang kami, ma. Wala akong balak sa kanya. Friends. Friends ka, tapos pinapacheck mo ang marital status ng tao. Sinasabi ko sa'yo. Huwag mong isipin na di ko alam ang mga plano mo. Huwag mong kalimutan, noong nalaman mo na may prostate cancer ka, siya agad ang nakipag-break sa'yo. Ang ganitong babae na biglang tumakbo sa oras ng problema. Anong klase yun? Ma, maling diagnosis lang yon dati. Saka, nung ganun ako, kung gusto ng tao ng mas magandang buhay, wala namang masama doon. Naiintindihan ko naman. Para sa'kin, lutang ka na sa pag-ibig. Basta, sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong balikan siya, walang pag-asa. Ma, bakit ka ganyan? Ang hirap mo namang kausap. Wala akong pakialam, anak kita, kailangan mong sumunod sa akin. Pumunta ka na lang sa blind date, o kaya bigyan mo na lang ako ng apo. Kung hindi, putol na ang relasyon natin bilang mag-ina. Sige, pupunta na ako sa blind date. Wala namang mawawala, makikigulo lang ako, pakonsuelo lang. Gagawin ko lahat para tanggapin mo si Runway. Miss Shen, kayo na po ang susunod sa check-up. Sumama po kayo sa akin. Okay. Ay, Dr. Ran, ang sakto naman. Miss Shen, sino po siya? Siya ang fiancé ko. Magpapa-marriage check-up kami. Sino yung kasama mo nung last check-up? Yun. Kuya ko yun. Kuya mo. Oo, single kasi si kuya. Kaya nung nakita kong mag-isa siya sa ospital, awa naman, kaya sinamahan ko. Ganun pala. Ano? Sabi mo single si Shen Xian-an? Oo naman, matagal nang single si kuya ko, kaya si mama sobrang nag-aalala. Ngayon nga, pinipilit siyang mag-blind date. Parang sa kabila lang ng ospital, sa coffee shop. Miss Shen, kami na po ang susunod. Yan, tara na tayo. Sige, Dr. Ran, mauna na kami. So, pareho pala kami ni Shen Xian-an. Single din siya. Ibig sabihin, may pag-asa pa kami? Kung pupunta ako ngayon, baka umabot pa ako. Shen Xian-an, ngayon, ayoko nang palampasin ka. Mr. Shen, narinig ko na dati kay tita ang tungkol sa'yo. Interesado ako sa'yo, actually. Sorry, Miss Lay. Kailangan ko lang dinawin. Napilitan lang talaga akong pumunta ngayon dahil sa pressure ng pamilya. Ayokong sayangin ang oras mo. May gusto na akong iba. Sige, ganun pala, mukhang di tayo para sa isa't isa. Pero paano si Tita Shen? Grabe, nag-blind date na siya. Yung kabaitan niya sa akin noon, friendship lang ba talaga yun? Bukas, ako na mismo ang magpapaliwanag kay tita. Sige, sana magkaayos tayo. Ano daw, sila na raw. Xiaoran, bakit ka nandito? Xiaoran, anong ginagawa mo? Shen Xian-an, hindi kita papayagang mag-blind date. Bakit? Kasi ako ang main doctor mo. Hindi pa magaling ang sakit mo. Xianen, ang dami mo palang tinatago na admirers.
Mukhang mali nga ang pinuntahan ko ngayon. Kayo na lang mag-usap, mauna na ako. Dahil sa'yo, natakot lahat ng ka-blind date ko. E di natakot, so what? Kung gusto mo, habulin mo. Wala naman akong pinipigil sa'yo. Shen Xianan, tumatawa ka pa. Wala ka talagang puso minsan. Ano? Anong ginawa ko? Ako nga dapat nagtatanong sa'yo eh. Anong ginawa mo? Bakit mo ako hinalikan kanina? Nadala lang ako sa sitwasyon. Dahil nadala ka, hinahalikan mo na ako ng biglaan. Ang bastos mo naman, oh. Hindi ako pumayag mag-blind date. Kakatanggi ko lang sa kanya. Ah, So seryoso ka nung hinalikan mo ako? Alam ko na, gusto mo pa rin ako. Tara na. Ihatid na kita pa uwi. nandito na ako. Usapan natin, simula ngayon ikaw na ang girlfriend ko ha. Bukas, susunduin kita pag uwi mo galing trabaho. Sige, mag-ingat ka sa daan. Sandali lang po, customer. Hindi nyo pa po nababayaran ang pamasahe. Pamasahe. Anong pamasahe? Ito, Grabe naman. Itong taong to, bakit parang hindi pa rin siya nagbago mula nung college? Parang bata pa rin. An, ano nang tinitingnan mo? Nakikita ko na naghalikan kayo ni Tito Shen. Ganitong ganito. Pasaway ka talaga. Simula ngayon, bawal nang basta-basta tumingin. Opo, Mama. Si Tito Shen ba ang magiging tatay ko na? Itset, halos ganun na nga. Si Mama at si Tito Shen, magkasama na sila. Yehey, may tatay na si Anen. Kailan ko kaya sasabihin kay si An? Na si An pala ang anak niya. Ano nang nangyayari? Bakit ka pa rin bumabahing? Medyo masama ang pakiramdam ng ilong ni Anen. Bukas, isasama kita ni Mama sa ospital. Okay ba yon? Opo. Mama, Anen, masama pa rin ang pakiramdam ko. Sige na, magstay muna tayo sa ospital ng 2 araw para maobserbahan ka. Pagkatapos ng injection, gagaan na ang pakiramdam mo. Tara na. Hindi ba yan ang ex-girlfriend ni Shenen, si Runway? Bakit may kasamang bata? Oy, Dok. Pwede po bang itanong kung kilala nyo yung babaeng may kasamang bata kanina? Siya si Doktora Ran ng Andrology Department dito sa ospital namin. Kasal na ba siya? Mukhang hindi pa. Wala pa akong nakikitang asawa niya. Narinig ko, nabuntis daw bago ikasal. Ano? Nabuntis bago ikasal? Oo nga, pero dito sa ospital namin, ang dami pa rin. Nanliligaw kay Doktora Ran, pero wala siyang sinagot kahit isa. Isang babaeng nabuntis bago ikasal. Ano pa kayang klaseng buhay ang meron siya? Tapos gusto pa niyang guluhin ang anak ko. Hindi pwede, hindi ko papayagan na si Runway ang makuha. Ma, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ako rin, may sasabihin ako. Sige, ikaw muna. Nagbalikan na kami ni Runway. Balak ko na siyang pakasalan. Pakasal. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ako pumapayag na makasama mo ang babaeng yan. Bakit naman? Dahil hindi maayos ang buhay niya. Ma, Grabe ka naman. bakit ang laki ng galit mo kay Runway? May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? May ebidensya ako, nakita ko siya sa ospital kanina, may dala pa siyang bata. Kahit may anak siya, gusto ko pa rin siya. Handa akong alagaan silang mag-ina. Aba, parang charity ka na niyan. Ang laki na ng batang yun. Sigurado ako, pagkatapos ninyong maghiwalay, nagkaroon agad siya ng iba. At saka, sabi ng mga katrabaho niya, nabuntis daw siya bago ikasal. Hindi totoo yan, hindi ganyan si Xiaoran. HMMPH. Maliban na lang kung ang batang yun ay anak mo, kalimutan mo na. Hindi ko kayang ipahiya ang pamilya natin. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Basta, sigurado akong gusto ko siyang makasama. Wala kang utang na loob. Ngayon, hindi ka lalabas ng bahay. Tingnan ko lang kung paano mo siya makikita. Basta, desidido na ako. Si Runway lang ang papakasalan ko habang buhay. Shen Shinen. Kapag nagpunta ka pa sa kanya,
Huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Hindi na nga ako babalik. Runway, sinira mo ang anak ko ng ganito. Hinding-hindi kita palalampasin. Runway, natatandaan mo pa ba ako? Ang tagal na nating hindi nagkita. Siya si mama ni Shen Xian'an. Bakit siya nandito? Tita, magpapakonsulta po ba kayo? Andrology department po ito. Alam ko, nandito talaga ako para kausapin ka. Pwede naman natin pag-usapan. Yan pagkatapos ng trabaho. Ngayon po kasi may pasyente pa ako, hindi masyadong maginhawa. Hindi naman kita tatagalan. Sige, diretsahin ko na. Ngayon din, kailangan mong makipaghiwalay kay Xienen. Bakit sinabi ba ni Xian'an? Ako ang nagsasabi, hindi kayo bagay sa isa't isa. Piliting magsama. Hindi maganda ang kalalabasan niyan. Tita, kami ni Xian'an. Ngayon na malinaw na ang relasyon namin. Hindi na kami basta-basta maghihiwalay. Alam ko, kilala ko ang ugali ng mga babaeng katulad mo. May 50,000 sa card na to, sapat na para mabuhay kayo ng anak mo ng ilang taon. Kunin mo ang pera, lumayo ka kay Xienen. At huwag na huwag ka nang magpakita. Kunin mo ang pera, lumayo ka kay Xienen. At huwag na huwag ka nang magpakita. Ayoko. Hindi ba sapat? Sige, dadagdagan ko pa ng 20,000. Tita, mahal ko si Xian'an. Hindi dahil sa pera niya, at hindi rin dahil sa pamilya niya. Huwag mong sayangin ang kabaitan ko. Maayos akong nakikiusap sa'yo. Kung aalis ka na lang ng may pera, mas mabuti sa ating dalawa. Pero kung ipipilit mo pa rin na dalhin ang batang yan, at guluhin si Xienen, huwag mo akong subukan. Tita, nire-respeto kita. Kaya pakiusap, igalang mo rin ako at ang anak ko. Respeto. Karapat-dapat ka ba? Sinasabi ko sa'yo, si Shen Xienen ang magmamana ng Shen Group. Ikaw na isang single mom. May dalang batang hindi alam kung kanino. Paano ka magiging bagay sa kanya? Tagapagmana? Hindi ba sinabi ni Shen Xian'an na ordinaryong empleyado lang siya? Basta, sinasabi ko sa'yo, kung matino ka, kunin mo na ang pera at umalis ka. Kung hindi, pati anak mo, hindi nyo mararanasan ang ginhawa. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naguguluhin si Shen Xian'an. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naguguluhin si Shen Xian'an. Buti naman at matino ka. Hello, Xian'an. Biglaan akong na-assign sa isang operasyon. Kailangan kong mag-overtime mamaya. Hindi mo na ako kailangang sunduin. Ang bilis naman. Alagaan mo sarili mo, huwag mong pagurin masyado ang sarili mo. Sige, ikaw din. Ira the way, Xiaoran. Kahapon, nagtalo kami ni Mama. Plano ko nang lumipat ng tirahan. Hindi pwede yan. Tigilan mo na. Umuwi ka at humingi ng tawad kay tita. Pero sinabi niya na, Wala akong pakialam sa sinabi niya. Mama mo pa rin siya. Ayokong mag-away kayo dahil lang sa akin. sige, susundin ko ang gusto mo. Sorry po, Lola, hindi ko po sinasadya. Bakit parang kamukha ni Xienen, noong bata pa ang batang to? Wala yun, mag-ingat ka na lang next time. Salamat po. Walang anuman. Yung umalis sa bahay, bumalik na si Young Master Shen. Ma, sorry po. Kahapon. Mali po ako na nagtaas ng boses sa inyo. Mukhang si Runway, tinupad naman ang sinabi niya. Hindi ba balak mong iwan ang mama mo, at tumakas kasama ng girlfriend mo? Ma, totoong mabait si Xiaoran. Pwede bang huwag mo na siyang laging pagdudahan? Sige,
ikaw na ang tama. Pero malapit na ring makipaghiwalay sa'yo si Runway. Ngayon na bumalik ka na, itigil mo na ang pag-iisip kay Runway. Tingnan mo ang sarili mo, sa sobrang pagod mo, nagkakaroon ka na ng puting buhok. Halika, tingnan ko nga. Ay naku. Sige na nga, ma, ayos lang ako. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Aalis na muna ako. Sige, sige. Tagapamahala. Dalhin mo itong 2 hibla ng buhok para magpa-DNA test. Opo, ma'am. Ma'am, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Talagang anak ni Sian An ang batang ito. Hindi pwede, bukas babalik pa ako sa ospital. Kailangan ko talagang malaman kung sino talaga ang magulang ng batang ito. Doktora ate, kailan po darating ang mama ko para sunduin ako? An, mabait ka ha. Pag natapos mo na ang check-up mo ngayon, darating na ang mama mo para sunduin ka. Halika na, samahan kita magpa-check up. Hi, pwede ko bang malaman nasaan ang bata dito? Ang tinutukoy mo ba ay si An? Ngayong araw siya lalabas ng ospital. Lalabas ng ospital. Dapat nakaalis na siya ngayon. Salamat. Ikaw na ang mag-ayos ng tao para hanapin ang batang yun. Ako naman pupunta sa kumpanya para sabihin kay Shinen. Sige. Pasok. Xiaoran. Anong ginagawa mo dito? Sakto, gusto ko rin sanang kausapin ka. Sa mga nakaraang araw, pumili ako ng ilang restaurant. Magaganda ang ratings nila. Pwede nating isama si An at kumain doon. Shen Sian An. Bakit? O baka may gusto kang puntahan na ibang lugar. Kaya ko namang ayusin lahat. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Bakit? Kahapon okay naman tayo ah. Bakit bigla mo akong hinihiwalayan? May sinabi ba sa'yo ang mama ko? Hindi, walang kinalaman kay tita. Bumalik na ang papa ni An. Gusto niyang bumalik sa amin. Hindi pwede yon. Runway, tingnan mo ako sa mata at sabihin mong totoo. Niloloko mo lang ako, di ba? Totoo ito. Gusto kong bigyan ng pamilya si An. Hindi na talaga tayo pwede. Hindi pwede. Bakit mo ako hinalikan, sa harap ng kadate mo? Tapos pumayag kang maging tayo. Lahat ba ng yon peke lang? Runway, ikaw. Hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo pwedeng bigyan ako ng pag-asa, tapos iwan mo lang ako. Hindi ko matatanggap yan. Shen Sian An, dati. Dati hindi ko lang masyadong napag-isipan. Ayoko ng sorry mo. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binabago ang isip mo. Shen Sian An. Ano bang gagawin ko sa'yo? Hindi ba yan sina Shinen at Runway? Sa gitna ng araw, ha? Walang hiya talaga yung dalawang yan. Shinen, hintayin mo lang ako. Ngayon, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo. Xiaoran, Kahit ano. pang dahilan mo, kung bakit mo ako hinihiwalayan ngayon, hindi ako papayag. Ayokong mawala ka ulit sa akin. An, tapos na ang check-up niya. Pupuntahan ko na siya. Xiaoran, hatid na kita. Hindi na kailangan. Makinig ka. General Manager ng Sales Department, si Shinen daw ay nang-aakit ng may asawang babae. Sinira ang pamilya ng iba, napakabastos at walang hiya, at saka magulo raw ang personal na buhay ni Shinen. May AIDS pa raw siya, sigurado babae ang nagbigay sa kanya nun. Totoo ba yan? Mukhang disente naman si Boss Shen.
Tingnan mo itong picture. Mukhang hindi peke. Mahilig pala siya sa may asawa. Kakakita ko lang kanina. Sabay silang bumaba. Baka naman, pumunta sila sa motel. Shenshinen. Tingnan natin ngayon kung anong gagawin mo. Oy, Yung chismis kay Boss Shen, totoo kaya yon? Hindi ba siya natatakot? Napuntahan siya ng asawa? oo nga. At may AIDS pa raw siya. Nakakatakot isipin. Ano bang pinag-uusapan nila? Boss Shen, tingnan niyo po. Kahapon may nag-post ng Anonymous sa group chat ng kumpanya ng mga ganitong bagay. Hanapin mo kung sino ang nag-post ng Anonymous. Parusahan ng mabigat. Opo, agad ko pong hahanapin. Pupuntahan ko agad. Lahat ng empleyado ng sales department, pumunta agad sa conference room para sa meeting. Patay. Siguradong magkakagulo na naman. Ngayong araw, tinipon ko kayo. Dahil sa Anonymous report laban sa empleyado natin, si Shinen, sa ngayon. Nagdadala ito ng masamang epekto sa kumpanya. Ano ang masasabi nyo? Kailangang parusahan ng mabigat. Si Shinen. Nangaakit ng may asawa, sinisira ang imahe ng kumpanya, at may AIDS pa raw siya. Pag kumalat to, sino pa ang gustong makipag-partner sa atin? Manager Lin, bago nyo pag-usapan ng parusa ko, hindi ba dapat siguraduhin muna natin kung totoo ang chismis? Ang linaw ng mga litrato, kailangan pa bang kumpirmahin? Gusto nyo bang sabihin ni Boss Shen? Napeke ang mga yon? Shinen, magsabi ka ng totoo, may asawa ba yung babae? Wala. Single siya. Lahat ng info sa group chat, pawang kasinungalingan lang. Single? E di parang yung bata, galing sa bato lumabas? Iyan ay personal niyang bagay. Kapag ang isang babae ay nagkaanak, hindi pa kasal, o nabuntis bago ikasal, anong matinong tao siya? Kung si Shenzong ay makikasama sa ganitong babae, makakasira ito sa imahe ng kumpanya. Sa tingin ko nga, ang mga nagkakalat ng chismis sa likod, sila ang totoong sumisira sa imahe ng kumpanya. Lin Haoyu, sinasabi ko sa'yo. Hahanapin ko talaga kung sino ang nagkakalat ng chismis sa likod. Gagawin kitang kumbinsido. Ang records ng Anonymous report ay tanging pinakamataas sa grupo ang makakakita. Si Shinen, imposibleng may access siya rito. Ito ang records ng Anonymous account sa system, ayon sa system. Gamit ang account ni Manager Lin. Ano? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Imposible yan. Gawa-gawa lang yan. Ang record sa system ay tanging core management lang ang may access. Bakit nyo nakuha yan? Dahil ako ang tagapagmana ng Shen Group. Tagapagmana? Shinen, baka naman natakot ka lang at napahinto ka sa takot. Ikaw, tagapagmana? Shinen, seryoso ang sitwasyon. Hindi ito panahon para magbiro ka. Boss, sa tingin ko si Shinen, alam niyang mali pero ginawa pa rin. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Ikaw, Dumating na ba si Chairman Shen? tumawag na siya. Siguro papunta na siya. Narinig ko may nangyari sa kumpanya. Chairman Shen, sakto ang dating nyo. Nagmi-meeting kami para ayusin ito. Ayan na, dahil sa gulo ni Shinen, lumaki na ang issue. Pati si Chairman Shen, kailangan ng makialam. Sino kayang matapang na nanggulo sa Shen Group? Si Shinen daw, nakipagrelasyon sa may asawang babae, nakasira sa imahe ng kumpanya. Chairman Shen, kailangan yung parusahan siya ng mabigat. Ano bang pinagsasabi mo? Sino nagsabing pwede kang man-iron ng pangalan ng anak ko dito? Kayo, anak. Chairman Shen, siguro may pagkakaintindihan lang. Paano siyang magiging anak nyo? Kung anak ko siya o hindi, hindi ko ba alam yun? Ano pangalan mo? Sino nagsabing man-ira ka kay Shinen? Chairman Shen, siya si Lin Haoyu. Siya ang nagkalat ng chismis tungkol kay Shenzong. Chairman Shen, Shenzong, Young Master Shen, patawarin niyo na ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Lin Haoyu, ilang beses ko nang sinabihan ka
Huwag nang ikalat ang chismis tungkol sa amin ni Runway. Oo. Pero hindi ka pa rin tumigil. Paulit-ulit mong nilalampasan ang pasensya ko. Assistant Liu, sabihan mo agad ang EA. Tanggalin na si Lin Haoyu at huwag nang tanggapin ulit. Shen Shenen, magkaklase tayo dati. Kailangan mo bang palakihin pa ang gulo? Nung nagkakalat ka ng chismis tungkol sa akin, naisip mo ba na dati tayong magkaklase? Security, Anong ginagawa nyo? Bakit? Shen Shenen, inaabuso mo ba ang kapangyarihan mo? May kapalit yan. Lumayas ka. Bitawan nyo ako. Kaya kung lumakad mag-isa. Shienen. Nakita mo na, di ba, ang pagsasama nyo ni Runway. Puro intriga lang ang aabutin mo. Wala kang mapapala dyan. Ma. Si Lin Haoyu ang nagkakalat ng chismis. Bakit pati si Runway nadadamay? Eh bakit hindi siya? Nagchismis tungkol sa iba. Kung may isang Lin Haoyu, magkakaroon pa ng Liu Haoyu, Zhang Haoyu. Gusto mo bang habang buhay mo linisin ang pangalan ni Runway? Totoo ang nararamdaman ko kay Xiaoran. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi ko na iniintindi. Hindi mo iniintindi. Ano to? Ma. Anong ibig sabihin nito? May anak ka na pala. Hindi pwede yan. Bakit naman hindi pwede? Nandito ang resulta ng DNA test. Pwede bang peke to? Hindi dapat ganito. Sa mga taon na to, bukod kay Xiaoran, hindi naman ako nagkaroon ng ibang relasyon, hindi, ma. Baka nagkamali ka lang. Posible kayang si Shen yan ay palihim na. Nagkaanak sa labas. Ano bang pinagsasabi mo? Araw-araw nasa bahay ang kapatid mo. Kung may anak siya, hindi ko ba malalaman? Bakit ganito ang report na to? Paano nangyari to? Hindi ako nagkamali. Sa ospital, nakita ko mismo ang batang yun. Kamukha mo siya. Noong bata ka pa. Hospital. Yung sinasabi mong bata, babae ba siya? Paano mo nalaman? Totoo, babae nga. Baka si An-An ang tinutukoy ni Ma. Ma, may kailangan lang akong gawin. Lalabas muna ako sandali. Ibalik mo sa akin ang report. Apo ko yun. Ay nako, ang batang to. Ay nako, ang batang to. Matandang ginang, nahanap na po ang bata. Nasa Sunshine Daycare po siya. Totoo ba? Ihanda agad ang sasakyan. Kukunin ko na. Ang mahal kong apo pa uwi. Anen, hindi pa ba dumadating ang mama mo para sunduin ka? Ma'am, tatawag na lang po ako sa mama mo. Okay lang ba? Hindi na po, ma'am. Pagkatapos ng trabaho ni mama, sasanduan niya ako. Dito na lang po ako maghihintay sa kanya. Anen, nandito na si Lola. Lola. Mahal kong apo, naalala mo pa pala ako. Oo naman, noong huli tayong nagkita sa ospital, aksidente kitang nabangga. Sorry po, Lola. Ayos lang, hindi ka sinisisi ni Lola. Hindi pa ba dumarating ang mama mo para sunduin ka? Busy po si mama. Hello, ako ang chairwoman ng Shen Group, Lola ni Anen. May bigla ang lakad, ang mama ni Anen, kaya ako na ang susando sa kanya pa uwi. Ito po ang calling card ko. Sige po, kayo na pong magsundo, kay Anen pa uwi, magre-record lang po ako. Isasama ka ni Lola sa isang masayang lugar. Pag natapos na si mama mo sa trabaho, pupunta siya roon para sundan tayo, okay? Sige po, Anen, sumama ka na muna. Kay Lola pa uwi. Kita tayo ulit bukas, ha? Oo naman. Sige, tara na. Bakit ka nandito? Tapos ka na ba? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ba't napag-usapan na natin to? Break na tayo. Ikaw lang ang nagsabi, hindi ako pumayag. Ayokong makipag-break. Sinabi ko na. Hindi tayo bagay. Hindi mo pwedeng. Ikaw lang ang magdesisyon dyan, sabi ni An-An. Gusto niya akong maging tatay niya. Xiaoran. Gusto ko ring maging tatay ni An-An.
Tama na, wag mo nang sabihin yan. Hindi ka pwedeng maging tatay ni An-An. Hindi ba't hiwalay na kayo ng tatay ni An-An? Bakit? Hindi pwede. Shen si An-An, tama na, wag mo na akong tanungin. Basta, hindi tayo pwede. Runway. Sabihin mo sa akin, ng totoo. Anak ko ba, talaga si An-An? Basta, sinasabihan na kita. Makisama ka na lang, kunin mo na lang ang pera at umalis. Kung hindi, ni ikaw ni anak mo, walang magiging maayos na buhay. Paano magiging anak mo? Si An-An, bakit ba ang laki ng... Reaksyon mo, ako, Ako, malaki ang reaksyon ko kasi. Ang labo mo. hindi ako basta-basta nag-inarte. Nagpad na test ako, An-An ang tunay. Kong anak, Kailan mo ginawa ang test? Bakit hindi ko alam? Huwag mo akong lokohin. Nang ganyang peking report, umalis ka na. Susunduin ko pa si An-An sa school. hindi man lang tiningnan, sinabing peke ang report. Halatang gustong-gusto ako, hanggang nagkaanak pa kami, pero matigas pa rin ang bibig, parang bato. An-An ang anak ko talaga. Paano nalaman ni Shen si An-An na anak niya si An-An? Anong gagawin ko ngayon? Teacher Zhang, susunduin ko na si An-An pa uwi. Sorry po, late ako dumating. Mama ni Anen. Hindi ba't pinasundo mo na? Siya kay lola niya. Paano mangyayari yon? Hindi ko pinasundo. Si An-An sa iba. May matandang babae na dumating. Sinabi niyang, lola siya ni Anen. Kaya siya na ang samando kay Anen. Lola, paano mangyayari yon? Totoo ba? Tingnan niyo po. Sinabi niyang, siya ang chairwoman ng Shen Group. Shen Group. Sinabi ba niya kung saan niya dadalhin si An-An? Baka dinala niya si An-An sa bahay ng mga Shen. Ano kayang balak niya? Parang sinabi niyang umuwi na sila. Umuwi. Xiaoran, Si An-An. anong nangyari kay An-An? Hindi si An-An. Pumunta ang nanay mo sa daycare at kinuha niya si An-An. Bakit kinuha ng nanay ko, si An-An? Dati na niya akong kinausap. Sinabi niya na kapag nagkarelasyon tayo, papatulan niya si An-An. Sandali lang, kalma ka muna. Hindi gagawin ng nanay ko, ang ganun, sa batang wala namang kinalaman sa akin. Shen si An-An, nakakahiya kay An-An na dati pa niyang sinabi na gusto kanyang maging tatay, pero ni hindi mo man lang inaalala si An-An. Hindi ko sinasabing, hindi ko inaalala si An-An, gusto ko lang malaman kung bakit kinuha ng nanay ko, si An-An. Maliban na lang kung alam niya na si An-An, anak ko pala. Anak mo ba si An-An? Masaya ka na ba? Sinabi ng nanay mo, kapag nagmatigas ako na lumapit sa'yo, papatulan niya si An-An. Natakot ako, na baka saktan niya si An-An, kaya hindi ko nasabi sa'yo. Hindi niya gagawin ang masama kay An-An. Shen si An-An, hindi niya gagawin ang masama kay An-An, di ba? Ang tanga mo. Sa wakas umamin ka rin. Anong gagawin natin, Shen si An-An? Shen si An-An, gago ka. Nasa kamay pa ng nanay mo si An-An. May gana ka pang gumawa ng ganitong bagay kapag may nangyari kay An-An. Hindi talaga kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, hindi gagawin ng nanay ko ang masama kay An-An. Ganun lang talaga siya, matigas magsalita pero malambot ang puso. Sa totoo lang, gusto rin niyang magkaroon ako ng anak. Pero paano mo nasisiguro na hindi niya gagawin? Ang liit-liit pa ni An-An. Paano kung may mangyari sa kanya? Samahan na kita ngayon, uwi na tayo para hanapin sila. Sakto, may mga bagay din akong dapat linawin sa nanay ko ngayon. Tara na. Nakagawa ka ng ganitong kagandang apo para sa akin. Siguro maganda rin ang manugang ko. An-An, ang cute mo naman. Anong klaseng tao? Ang nanay mo. Doktor ang nanay ko. Sobrang galing na doktor siya. Maraming tao ang napapagaling niya. Ano bang itsura niya? Ang nanay ko may itim na buhok, malalaking mata. Sobrang bait pa. Lagi niya akong binabasahan ng kwento bago matulog. Itim ang buhok, malalaki ang mata. Doktor pa. Ano nang nangyayari? Bakit ko siya naaalala? An-An,
Mama, sa wakas andito ka na para sunduin ako. Oh, kamusta? Natakot ka ba? Natakot ka ba? Mama, binilhan ako ni Lola ng maraming masarap na pagkain. Binilhan pa niya ako ng bagong paintbrush. Ang nanay ni An-An. Ikaw pala. Lola, eto ang mama ko. Maganda ba siya? Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Paano naging ikaw, ang nanay ni An-An? Sigurado ako na kayong dalawa, nagplano para lokohin ako. Hindi ako magpapaloko. Lola, hindi nagsisinungaling si An-An. Isa lang ang mama, ni An-An. Ginang Shen, kung talagang si An-An, anak ko. Sabihin mo ng totoo. Sino ba talaga ang nanay ni An-An? Ma, talagang anak ni Xiaoran, si An-An. Hindi namin kayo niloloko. Sigurado ka bang ginagawa mo lang to para tanggapin ko siya sa pamilya Shen, kaya nyo lang niloloko ako? Sabihin mo ng totoo kay Lola. Lola, siya talaga ang mama ko. Sobrang bait ng mama ko. Pinakamahal ko si mama. Sinabi na ni An-An. Maniwala ka na. Ano bang alam ng bata? Kayo lang ding mga matatanda ang nagtuturo sa kanila. Kung hindi ka pa rin naniniwala, gagamitin ko na lang ang ebidensya para kausapin ka. Hello, Doktor. Pakiusap, punta ka dito sandali. Kailangan ko magpad na test. Hindi siya kinakabahan, kahit kaunti. Baka nga talaga anak niya ang batang to. Sir Shen, lumabas na po ang resulta ng test. Ang babaeng, ito at ang bata, ay talagang mag-ina. Sigurado ka bang walang mali sa test? Sigurado po. Salamat po, Dulce. Ma, nakita mo na rin ang resulta. Si Xiaoran talaga ang nanay ni An-An. Noon, hindi ko naprotektahan silang dalawa. Ngayon, ayokong magkamali ulit. Siya ang nanay ni Anen. Pero Runway, Lola, hindi mo ba gusto si Mama? Kung ayaw ni Lola, kay Mama. Ayaw ko na, rin kay Lola. HMP. Kung saan pupunta si Mama, doon din pupunta si Anen. Anen. Hindi naman ayaw ni Lola, kay Mama mo. Si Lola kasi. Xiaozai. Ako ang may kasalanan. Noon, nakita kong simpleng pamilya kayo. Inisip kong, hindi ka bagay kay Shinen, kaya peke ang medical record ni Shinen. Para paghiwalayin kayo, akala ko. Matatanggap mo na lang, hindi ko inakala. Na maghihiwalay talaga kayo. Narinig ko lahat yon. Noong nasa ospital ako, noong araw na. Nagpa-check up ako. Aksidente kong. Narinig na may prostate cancer si Xianan. Natakot ako na, hindi mo siya operahan. Kaya, nakipaghiwalay ako sa kanya. Xiaoran, dahil pala doon ka lang, nakipaghiwalay sakin. Bakit hindi mo sinabi agad sakin? Ang bait mo talaga. Ako ang naging makitid ang isip, pinagdaanan mo, lahat ng hirap, mag-isa mong pinalaki ang anak natin. Nang matagal na panahon, ang pamilya namin, Shen, ang may pagkukulang sa'yo. Tapos na lahat yon. Ang pagdating ni An-An, ang nagdala ng saya sakin. Hindi ako nagsisisi. Pamilya na talaga. Tayo ngayon, kailangan talagang magkaroon kayo ng kasal. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay opisyal na manugang ng pamilya Shen. Lola, pwede po ba akong maging flower girl sa kasal ni Papa at Mama? Si Anen ang pinakamagandang flower girl. Lumabas ka. Anong klaseng kumpanya yan? Kahit magmakaawa ka, hindi ako pupunta.
tagapagmana, ng Shen Group, Shen Shinen, malapit ng ikasal. Ang babae ay, unang pag-ibig, niya noong kolehiyo, nagkabalikan ng dalawa, nagkita ulit. Shen Shinen, bakit parang ang, swerte mo naman? Kung hindi ako masaya, hindi ka rin magiging masaya. Gusto mo pang pakasalan si Runway? Kalokohan. Miss Ran, ang ganda mo ngayon. Salamat. Ang tagal kong hinintay. Ang araw na to. Ang makasal sa taong. Mahal mo, mahal mo. Parang panaginip lang. Mahilig ka palang mangarap. E di ihahatid, kita sa langit. Manong, Manong, parang hindi ito. Ang daan papunta sa kasal, ah. Dapat po dumaan tayo. Sa main road, di ba? Ganun ba? Paano kung sabihin kong, sinadya kong dalhin ka, sa daang ito? Lin Haoyu. Ang weird. Ganitong oras na. Wala pa rin ang bridal car. Papa, bakit hindi pa? Dumarating si Mama. Anen, huwag kang mag-alala, darating na si Mama agad. Pero ang tagal na po, eh. Hello, Manong. Ano na po nangyari? Nasaan na kayo? Sir Shen, Kanina po habang, naghihintay ako sa bride, may biglang sumalpok, sa akin sa likod. Pagkagising ko, wala na ang, kotse at susi. nasaan na? Kayo ngayon? May nakita ba kayong gumawa nun? Nasa kanto po kami, sa west side ng syudad. Nakasuot siya, ng sombrero. Hindi ko po nakita ang mukha. Hanapin mo agad ang location ng bridal car. Shienen, anong nangyari? Ma, pakikalma muna ang mga bisita. Ako na ang bahala kay Xiaoran. Runway. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, napakakaawa-awa mo. Gusto mo pang magpakasal sa Shen, ng bongga? Managinip ka na lang. Sabi mo, paano kaya? Kung makita ni Shen Shinen, ang itsura mo ngayon. Hindi ba, sobrang maawa siya sa'yo? Pero hindi na rin niya, makikita, ang makikita na lang niya ay isang malamig na katawan. Lin Haoyu. Nabaliw ka na ba? Krimen 2. Krimen. Eh ano ngayon? Ganyan na rin naman. Ang buhay ko, parang hindi tao, hindi multo. Matatakot pa ba ako sa krimen? Hirap na ako. Kayo, lahat kayo, sasama sa akin sa hukay. Runway, hintayin mo ako. Huwag kang magpapahamak. Ikaw. Anong gagawin mo? Hindi ba gusto mong pakasalan si Shen Shinen? Sa kabilang buhay mo na siya, hintayin. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo na ako. May anak pa ako. May anak ka, eh ano ngayon? Kasalanan nyo rin yan, sarili nyo rin gawa. Tama na. Pasensya na, nahuli ako. Sian An, mag-ingat ka. Papatayin kita. Xiaoran, bilis, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin.
Hello, Law Enforcement Team Betu. Nandito kami sa lumang istasyon ng bus sa labas ng syudad. May nagwawala dito. Bilisan nyo, pumunta kayo dito. May lakas ka pa, tumawag sa law enforcement team. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Walang gagalaw. Ako ang tumawag sa pulis. Nagpupumilit siyang pumatay. Walang gagalaw. Hindi nyo naintindihan. Hindi ako. Ako ba talaga ang napagkamalan nyo? Pag dinala sa presinto, malalaman na. Hindi ako. Dalhin na. Walang gagalaw. Bitawan. Alam nyo ba kung sino ako? Dalhin na. Ranway. Shenshinen. Babalik ako. Papatayin ko kayong lahat. Dalhin na. Sian-an, duguan ka. Tara na. Samahan kita magpa-dressing ng sugat. Ganito lang. Hindi na masakit. Narinig ko na kayong dalawa ay unang pag-ibig ng isa't isa. Pagkatapos ng pagkakahiwalay, nagkabalikan ulit kayo. Ang dami ninyong pinagdaanan. Sa sandaling ito, meron pa ba kayong gustong sabihin sa isa't isa? Xiaoran. Noong gusto mong umalis noon, ako ang hindi nakahawak sa kamay mo. Pinabayaan kitang maglakad mag-isa ng matagal. Simula ngayon, sa bawat hakbang mo, hahawakan ko na ang kamay mo. Mula umaga hanggang dapit hapon. Mula sa kabataan hanggang sa pagtanda. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako lumayo sa'yo. Palagi lang kitang hinihintay na matagpuan ako. Buti na lang. Natagpuan mo rin ako sa wakas. Umiiyak si Lola. Nakakahiya. Oy, bata ka. Iyak si Lola dahil masaya siya. Sige na, ikaw na ang susunod. Maghagis ka na ng bulaklak. Papa, Mama, halikan pa ulit kayo. Gusto makita ni An-An. An-an, ano yung sinasabi mo? Halikan pa. Groom, konti pa sa kanan. Ayan, tama. Bride, lumapit ka. Pakay groom. Baby, dito ka tumingin sa harap. Sige, ready na. 3, 2, 1. Maligayang bagong kasal.